This is the Story Conference Group or the Storycon Group. It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Ed Lingao, and some stories are watching this Monday, September 9. Pastor Apollo Quiboloy and his co-accused were presented before the media this afternoon. That's during the press conference of the Philippine National Police and the DILG in Camp Crame. Meantime, the Justice Department says they expect the U.S. to file an extradition request for the preacher. Dismissed Bambantalak Mayor Alice Go has once again been cited in contempt by the Senate. This comes after Go refused to answer some of the lawmakers' questions about her identity and her alleged death threats. While she is in contempt of the upper chamber, Senator Lisa Ontiveros says Go will remain at the PNP Custodial Center in Camp Crame. And Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco has been relieved from his post. This was confirmed by Press Secretary Cesar Chavez. This morning, Justice Secretary Boying Remulla said he has already recommended to President Marcos the dismissal of Tansinco. That's over the escape of Alice Go and associates and the alleged release of visas to fake corporations. And joining us this busy Monday, Ami Pamintuan, the editor of the Philippine Star and Storycon's resident political tito and kaibigan ng lahat, Tito Ronald Llamas. Hi. Happy Monday, Ed. Happy Monday. Ami, Tito. Ed. Tito. Tito and Tita. Happy Monday. Ako lang si Kuya. Mukhang maraming happy ngayon eh. Ami. Oo nga. Ang dami nangyayari talaga kapag weekend, ano? Ang dami-dami story. Happy ang mga diaryo at yung mga reporter at editor kasi may story ang malaki. Yes. At mukhang tuloy-tuloy yan this whole week. Yes. Kanina, mga 3 oras ko pinanood yung Senate hearing eh. Masaya ba? Masaya? Yes. I am Alice Go. Nagulat lang ako. Ito yata yung isa sa mga pinaka-well-attended Senate hearing. Well-attended. Dati, ang dumadalo dyan, 2 lang. Oo nga. Ngayon, ang dami, no? Tapos, first time ko na rin na gano'ng kahaba magsalita si Senator Bongo. No? Pati si Senator Bong Revilla, humihirit eh. No? Sabi ko ba, okay stand up and be counted lahat No? At least wala nang nagpa-selfie ngayon. Baka nagpipigil lang naman mga senador. Walang gumanon. Baka Pero iniintay pa namin kung saan nga siya pupunta kasi cited in contempt by the Senate. Kaso may court order for detention sa police, ano? So iniintay pa natin yung final word on that. Saka yung kay Apollo Quiboloy kung saan talaga siya i-detain finally. At nakakatawa. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin. Nakakatawa yung mga senador. Paano kanya-kanya silang style eh. Halimbawa, si Jinggoy, chismax eh. No? Chismax siya, mga marites. Tungkol sa love life, yung kanyang pinuntirya, di ba? Hindi ko alam yun. Hindi ko nakakuha yun. Yung mayor, yun ang kanyang dinidiin, no? Magkuhan ba kayo? May relasyon ba kayo ng mayor? May relasyon ba sila? Oo, ganun. Yun yung focus niya, di ba? Tapos si Bongo. Showbiz siya, showbiz. Si Bongo naman, depensa kay Digong ang kanyang focus, no? Bakit ini-implicate, ganun, etc., etc. Yung isa sa board members nung Pogo sa Banban, yung kapatid ni Michael Yang na Presidential Advisor for Economic Affairs ni Digong, no? So, medyo defensive si Bongo, pero masaya ako dahil first time ko siya narinig magsalita ng ganong kahaba. Pwede pala siya magsalita ng ganong kahaba. Go naman. Pwede naman, no. Ayaw kasi niya magpa-interpolate sa Senate. Iba yun. Oo, kaya... Tapos si Bong Revilla. Ini-implicate din si binanggit mo si former President Duterte. Ini-implicate ng ibang congressman doon naman kay Apollo Quiboloy. Pwede daw pwede daw pailan din ang kaso at tumulong daw sa pagtatago. So yan yung mga yan yung mga developments. Pero Ami, do we kapalit niya Ami, do we have clarity na ba kung saan exactly o saan talaga sumuko, sumurrender o ano man? Bible, sabi niya sabi ni nung regional police commander, nakuha daw nila sa Bible school sa loob ng compound. Okay, OJC compound. I think that's the building after Jose Maria College may Quiboloy Ministries building dun Tama. Siguro, hanggang ngayon nag-i-insist yung abogado nila
Pastor Kibuloy na sumuko siya, no? Pero ang pati si President Marcos na sabi niya hindi inaresto yan. So baka naman may nagtawag doon, may sumutsok doon galing sa Bible School. O eto na kami. Tapos pumunta na doon yung pulis, tapos inaresto. So parehong tama, no? Oo. Dahil ko naman malinaw naman na kaya siya sumuko o naaresto dahil siya ay na-corner na. Yes. Of course, ang spin nila ay the ultimate sacrifice. Naiyak ka ba, Ami? The ultimate sacrifice, di ba? Dahil ayaw niyang masaktan yung mga miyembro. Di ako, pinupuri ko mga ultimate sacrifice eh. Lahat naman tayo sa ultimate sacrifice. Kaya yung terminology ni President Marcos, he was forced to surface. Yes. At saka kinokomment niya yung excellent police work. Yes. Police work daw at its best. So, General Torre. sinusundan niya na arestado. Pinuri niya si General Torre. Medyo hindi niya binanggit yung iba. In particular? Wala na akong sasabihin. Basta wala siyang binanggit na iba. No? Pero ako kasi I don't want to quibble anymore with semantics eh. Kasi was he arrested? How different is that from surrendered? Kasi when you surrender, if you're... Arestuhin ka. When you surrender, then you are placed under arrest. Yes. Hindi, pero iba kasi yung lumalabas ka sa imburnal, parang si Jose Marichan, tapos kumakanta ka ng Christmas song. Diba, Ami? Yung lumalabas sa imburnal, iba yun eh. No? Hindi naman yata ganun nangyari sa kanya. Siguro lilinawin namin if he was captured. Oo. Diba? Parang, Ami, parang was si Alice... he captured or did he walk towards the police? Eto na ako. Tapos, inaresto na. Oh, but whatever the case is, he would have been arrested whether he surrendered or... Yes. Lalo na, doon siya sa... You're placed under arrest. Lalo na, doon siya nanggaling sa KOJC compound. Palibot yun, di ba? Oo, palibot yun. Baka dumaan na siya doon sa dalagang pintuan ng tunnel. Kasi the other narrative that's been coming out, although wala namang makapagsabi kung sinong source, marami na nagsasabi na their sources say, is that the one narrative that's been playing out since yesterday was sa North Cotabato daw. Hindi totoo yun. But anyway, that's what's been playing around in among several sectors in Davao na that's the other version that's been coming out. Malinaw kinuha siya sa KOJC, malinaw inilipad siya from Davao, no? So ayun yung kwan, yun. Pero kanya-kanya spin to eh. Yeah, kahit si Alice Goo, ang spin ni Alice Goo, parang she was rescued. Di ba? She was rescued dahil talagang gusto na niya subuko. Diba? Parang kinidnap siya at nilagay si ate. Oo. Isa't kalahating buwan siyang umalis, tapos tuwan-tuwa siya dahil safe na siya sa kamay ng DILG at saka ng PNP, di ba? Ganun yung... Hindi ko yung pagkakasabi mo, parang Hindi. Ganun, kinukuha ko lang. It's about spin, di ba? Di ba, Ami? Everything is about spin eh. Depende kung sino yung nakakuha una. Diba? Back up yung spin niya nung picture niya. Remember, yung picture niya na viral nga. Di ba? Tuwan-tuwa talaga siya. Ronald, teka, baka maputo to. Si Bill Montalvo, ang ating tao sa Davao City, is now on the line. Bill, makikibalita kami sa iyo kung kamusta ngayon dyan, a day after sumuko o nahuli o ano man si Pastor. Whatever. Kamusta, Bill? Nakita mo na ba si Jose Marichan sa Imbornal? Yes, Ronald. Yes, no. Balik sa normal na nga ang sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound dito sa Buhangin, Davao City. Matapos mag-pull out ng mga miyembro ng pulis dahil nga sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon ng hapon. So kanina nang pinuntahan natin ang KOJC compound ay normal na ang takbo ng trapiko doon sa daan sa harap ng KOJ compound at wala na din ang mga sasakyan ng pulis, itong mga bus, mga patrol car na nakapark sa gilid o sa gitna ng daan doon sa harap ng KOJC compound. So nag-pull out na lahat ng ating kapulisan at yung miyembro kanina ng KOJC, napansin din natin na naglilinis na sila sa loob at sa labas ng KOJC compound. So nasisihan ngayon ang mga miyembro ng religious group dahil sa pag-alis ng kapulisan doon sa kanilang compound dahil nagagamit na nila ang kanilang KOJC Cathedral
At the same time, itong paaralan, itong GMC sa loob ng compound ng KOJC ay marahil sa susunod na linggo ay magbalik normal na ang kanilang eskwela at mag face-to-face na. Kasi ngayon nga ay online class na sila. So as a whole, maganda na ang sitwasyon at balik normal na ang sitwasyon dito sa KOJC compound. Abril, nabanggit mo kanina yung salitang surrender. 100% sure ka ba na siya ay sumurrender? O siya ay nahuli? O siya ay sumurrender dahil malapit na siyang mahuli? Medyo magkakaiba yun. Oo, tama kayo dyan, no? Binabatihan pa ngayon dito sa lungsod. Kasi kami mga kawan nag-media kung ano ba talaga ang totoo, kung sumurrender ba siya or nahuli ng ating PNP. Kasi nga sa version ng mga taga KOJC ay sumurrender umano si Pastor Apollo Kibuloy kahapon sa Intelligence Services ng Armed Forces of the Philippines doon sa North Cotabato sa Kidapawan City. At after niyang sumurrender doon ay tinransport siya papunta dito sa KOJC compound at doon na daw siya nahuli ng ating PNP. At ayon naman sa PNP ay nahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy doon sa KOJC compound. So yun ang pinagdebatihan namin dito kasi nga iniintay pa namin ang pahayag, ang official statement ng Armed Forces of the Philippines. So hanggang sa ngayon ay wala pa silang tugon dito. Kanina gusto nating kunin ang pahayag ng AFP pero hindi pa sila sumasagot. Pero naglabas na Bril ang presidente. Kung sakasakali, paano daw nakarating dun sa Cotabato? Kung talagang napunta siya sa Cotabato, paano daw nakarating doon? Layo ng tunnel, Ami. Kaya medyo layo yung hukay na yun. Yun nga yung pala-isipan namin dito sa statement ng miyembro ng KOJC or group panig ng KOJC na doon nga sumurrender itong si Pastor Apollo Kibuloy sa North Cotabato. So napakalayo from KOJC compound dito sa Davao City kung i-transport pa. At yun din sabi nila na hindi pa malinaw kung totoo ba ito. Tsaka Bril, kung galing sa KOJC, you have to take it not with a grain of salt but with a kilo of salt. No, yung sinasabi nila. Dahil siyempre, iba yung kanilang spin. Pero napaka-illogical na kung nakuha siya sa North Cotabato, bakit dinala pa siya sa Davao para ilipad? May airport naman doon sa North Cotabato no? Bakit mo i-risk na ibabiyahe ng ganong kalayo, no? Para lamang ilipad sa Manila? Andun pwede nang ilipad doon. So may mga medyo illogical doon sa kwento na 'yon. Yes, tama nga kayo dyan, no? Yun nga din ang clarification namin dito sa mga kawani ng media sa Davao City kasi wala kaming makuha na concrete information with regards to the surrender of Pastor Apollo Kibuloy, kung saan ba yung totoo, kung doon pa siya sumurrender sa AFP sa North Cotabato or dito sa PNP na aresto dito sa loob ng KOJC compound. So kanina sa nagawang press conference ng ating secretary sa DILG na si Ben Colos kasama si PNP Chief Romel Marbil at Brigadier General Nicolas Torre III at sabi nga nila ay doon nila nahuli sa Bible School doon sa loob ng KOJC si Pastor Apollo Kibuloy. So hindi talaga magkatugma ang statement ng mga taga KOJC at to doon daw sumurrender sa Kidapawan City at itong ang statement ng ating PNP na dito sa loob ng compound na huli si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung son of God ka kasi, you can be in two places at the same time. Ronald, mainit mo. Bril, may statement na rin ba KOJC? Kasi remember, may usapan si Pastor Kibuloy and former President Rodrigo Duterte na kapag nawala si Pastor, magiging administrator ng KOJC estate si former President. Duterte. So ano na ba yan? Nagkikin na ba yung arrangement na yan? Si former president na ang nagmamanage ngayon ng estate, administer ng estate.
Yes, no, matagal na niyang inanunsyo ng grupo or mga taga KOJC na si former President Rodrigo Duterte ang magiging administrator ng KOJC compound dito sa Buhangin. Hindi lang sa Buhangin, kundi sa lahat ng ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Davao City, including the Prayer Mountain and the Glory Mountain doon sa Tamayong. So si former President Rodrigo Duterte na ang administrator nito. So, Bril, linawin ko lang. So, wala siya sa langit. No? Wala siya sa langit. Ano sa paglilinaw yan? Oo, hindi. Sabi kasi ni Vice President na sa langit siya. Sabi ni Vice President. Kaya ilan, nililinaw ko lang. Wala siya ron. Tama nga kayo dyan. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte noong the other Sunday sa kasagsagan ng commemoration ng Rojas Night Market bombing kung saan isa sa mga dumalo si Vice President Sara Duterte at sabi niya kung i-guess niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy ay ang hula niya nandoon na daw sa langit. Sa langit. Bril, I just pulled up yung mapa ng compound ng KOJC. Kasi ang sabi nga sa press conference, diba, doon daw siya nakuha sa Bible School ng KOJC. I'm trying to decipher where that is kasi klaro naman sa mapa yung Jose Maria College, ito yun, no? Yung nasa Bukana, malaki-laking building yan na courting you, tapos may fountain dito sa gitna. Tapos katabi niyan, between the Jose Maria College and the SMNI Studios, nandiyan yung ACQ College of Ministries. Itong pahabang-bili na to. So I'm wondering lang kung ito ba yung Bible School na sinasabi, yung ACQ College of Ministries? Would you know? Are you familiar with that? Ito nga Bible School na sinasabi nila kasi nga nakapasok nga tayo, binigyan tayo ng tsansa ng mga taga KOJC at PNP na makapasok doon sa KOJC compound. Ito nga Bible School na kanang sinasabi, likuran lang ito ng Jose Maria College. Okay, ito yung Jose Maria College. Malapit lang ito sa gate ng gate ng KOJC. Ito nga gate 1, sinasabi nilang Emerald Gate. Okay. Mukhang ito nga ACQ College of Ministries. Tapos malapit-lapit lang siya sa hangar. Ito yung hangar. So, saan sila naguhukay dyan? Ito, di ba? Itong Jose Maria College, yung JMC. So, yes, mas realistic yan kaysa North Cotabato. Naguhukay ito nga mga kapulisan at inamin nga ni Brigadier General Nicolas Torre III sa kasagsagan ng Senate hearing noong Friday na naghukay nga sila doon sa ilalim ng basement ng Jose Maria College at nung isinagawa ang ocular inspection ng Senado sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa at kasama si Senator Robin Padilla at Senator Bongo ay nakita natin doon sa ilalim ng basement ng Jose Maria College na isang area doon na parang ang sahig ay bagong semento at nakahuki sa rektangulo. So magkatugma ito sa una ng inilabas ni Atty. Israelito Torion na imahe kung saan nagbubungkal umano ang ating PNP. Pero Bril, lumalabas at least on the surface lumalabas at least on the surface na yung hinuhukay nila hindi talaga yun ang pinagtataguhan ni hindi yun yung lugar. Kasi tinabunan nila ng semento hindi. Tapos biglang lumitaw si Kibuloy. So mukhang galing sa ibang building. Bril, balikan ko lang si President Duterte. May statement na ba from the Duterte camp? Kasi sila na in charge dyan ngayon nagpunta dyan yung mga bata niya, sila Senator Bato, hindi ba sila nagkita-kita at nag-usap? Tama nga kayo dyan, no? Hinihintay nga natin ang pagdating ng mga Duterte or kanilang official statement na ilalabas with regard sa surrender nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga si Vice President pa lang si Vice President Sara Duterte pa lang ang bumisita dito sa loob ng KOJC compound sa kasagsagan ng paghahain ng Warrant of Arrest ng PNP simula noong August 24. At dumalo itong si Vice President last September 1 sa kanilang 39th founding anniversary nitong KOJC. Pero hindi pa natin nahagilap ang Davao City Mayor na si Sebastian Duterte at former President Rodrigo Duterte na pumunta na dito or nakapunta na dito or nakabisita sa ating KOJC compound. Okay. Bril, teka, tanong ko lang,
Hindi ba napag-uusapan dyan na kung ayon sa presidente at ayon sa pulisya, nakuha si Kibuloy dito sa KOJC, wala ba nagtatanong kung gano'n, sino nagtago sa kanya? At hindi ba siya nahaharap sa kung anumang kaso kung may nagtago man sa kanya? Kasi kung tama siya sabi ng Pangulo at ng PNP na nandito siya all along, well, obviously, he was not just in hiding, he was also being hidden. Being protected. Tama nga kayo dyan, no? Yun nga yung in-emphasize kanina ni Secretary Benhur Abalos sa press conference doon sa Camp Crame kaninang umaga na iimbestigahan nila kung may nagtago ba kay Pastor Apollo Kibuloy. At syempre, kung totoo man ay kakasuhan nila ito ng patong-patong na kaso, including the obstruction of justice. Harboring a fugitive, obstruction of justice. Ami, paliwanag mo nga sa akin, bakit nakatakip yung mukha? Yan na nga din pinagtataka ko. Lahat naman kilala siya. Paglabas naman niya kagabi. Paglabas naman niya kagabi. Sa bagay, parang kapareho din ni Alice Guo, no? Matapos yung mga selfie niyang ganon, pagdating sa kapas, biglang tinakpan yung buong katawan. Hindi ko masyadong gets. Mukhang may COVID. Di ba? Mukhang nagkaroon ng COVID eh. Hindi ko gets. Ewan ko, nagtataka ako. Kilala naman sa hindi ko maintindihan. Kaya nga nakulangan kami kanina, no? Yung mga nanonood sa press conference kanina ni Secretary Benhur Abalos. Kasi nga nakatakip at halos hindi mo makita yung mukha ni Pastor Apollo Kibuloy kung totoo bang si Pastor Apollo Kibuloy nga yung presidenta ng Teka, ibig mo sabihin baka hindi siya? Kasi nga nakatabon yung mukha pero convinced naman yung iba na si Pastor Apollo Kibuloy nga ito base sa kanyang forma ng pagtayo. May nakita akong halo eh. Hindi, pero na-explain ba kung bakit tinago yung mukha? Ayaw ba niyang humarap sa media? Oo, siguro, ayaw lang siguro ni Pastor Apollo Kibuloy na makita yung full face niya kanina sa pag-presenta sa kanila sa media. Pero yung mga kasamahan niya kanina, halos makita man ang mukha, naka-face mask lang. Pero itong si Pastor Apollo Kibuloy nga, parang balot na balot at hindi makikita ang mukha. Tapos, Bril, over the weekend, ewan ko lang kung naramdaman niyo, napansin niyo rin, na parang naglabasan yung mga picture dyan sa area na meron daw US helicopter na hovering over the KOJC compound at ang implication ng ilang mga suporta ni Kibuloy, US intervention. Rendition. Extradition o rendition. Extraordinary rendition. Kikidnapin siya. May ganun nga bang nangyari? Tapos may ganun nga bang reaksyon? Chismax. May ganun ba chismax? Yes, tama nga kayo dyan, no? Aligasyon nga ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga legal counsel. Kasi nga ito nga sinasabing US air troops na nakikita dito sa Himpapawid sa paligid ng KOJC compound ay matagal na namin itong nakikita, mga last week pa nakikita na namin ito. Pero sabi ni Attorney ni General Torre nung tinanong namin kung totoo bang sa US troops ito at kasali ito sa nagbabantay o naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, sabi niya, aligasyon lang umano ito ng kampo ni Pastor Kibuloy. Nakalimutan pero kaya nila. Paano nasabing US? Meron bang marking yung mga sasakyan? May marking ba na US? Sa forma nga ng eroplano at pag-zoom in doon sa pinicturan kasi ng mga taga-KOJC itong ang eroplano at pag-zoom in para daw mga foreigner ang sakay at wala daw din na ganong klaseng eroplano dito sa Pilipinas. So haka-haka nila, hinala nila na isa itong air asset ng US at kasali daw ito sa humahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At yun nga, sabi ko kanina, hindi ito kinonfirma ni Police Brigadier General Nicolas Torre. Bril, nakalimutan ba nila na katabi nila yung airport? At sa airport kasi may mga eroplano at saka helicopter. Baka lang kasi nakalimutan nila na sila ay katabing-katabi ng airport, no?
Tama nga kayo dyan, no? Ito nga KOJC compound is katabi nito isang Ninoy itong Francisco Bangoy International Airport, itong Davao International Airport. So sabi nga ni General Torre na aligasyon lang ito ng KOJC member at patunayan nila kung totoo bang na US talaga ito. US, kaya nga siya tinawag, Bril, na international airport. Ibig sabihin may mga foreign airplanes at saka may mga foreign helicopters at saka may mga foreigners. Dahil siya ay international airport, no? So, yun lang, ganun lang naman kasimple. No? Well, actually, Bril, teka, let me just interject. Kasi I looked at the photos that were published online. Nakuna kasi ng picture at ng video, yung helicopter. Malinaw naman malinaw naman yung serial number. Ito. Labas mo dyan. Ito na. Malit nga lang Malinaw ang serial number. Hindi tinago. N168CH. It is a Boeing Vertol, I think 110? 107. Heavy lift helicopter twin engine. Civilian version siya ng Chinook na ginagamit ng US Marine Corps, ng US Navy at ng US Army. Civilian version siya. Pero I looked at the serial number nga, itong serial number niya, yung N168CH. It's registered under Columbia Helicopters, a helicopter company based in Oregon that's been in existence since 1959. And they specialize in heavy lifting all over the world. So it's apparently civilian helicopter. Namantagal na. Hindi siya security, hindi siya law enforcement. Luma kasi. Hindi siya government. Hindi siya government aircraft. Hindi, tsaka luma mga Chinook Vietnam pa ginagamit ng mga Chinook. Lumang mga helicopter yan. It's not exactly your high-tech helicopter. Hindi yan pang rendition. Yung pang rendition, nakaparada doon sa bahay ko Ikaw tayo. And also, pang rendition, nandun sa base doon. It's a heavy lift helicopter. They don't usually use this to transport 1 or 2 people. You can lift another helicopter with this. Pang kanyan, pang salvage. Pero Bril, may reaction na ba yung KOJC? Kasi sinabi na ni President Marcos saka ni Justice Secretary mauuna daw muna lahat ng kaso sa Pilipinas before extradition. Considering na napakatagal ng judicial system natin. Baka may panibago ng apo si Apollo Kibuloy bago matapos yung kaso rito. May reaction na ba sila doon? Speaking of reaction, kasi nga si Attorney Serlito Torion, ang Chief Legal Counsel ni Pastor Apollo Kibuloy, ay kasama niya kahapon na lumipad pa Maynila. At hanggang sa ngayon ay kinukunan natin ng reaksyon si Attorney Serlito Torion. Parang busy at hindi pa niya sinasagot ang ating mga calls, mga tawag. Okay. Kamusta na ba yung BFF mo bago? Sino ba itong kahapon ko pa tinatanong na alam ko sino itong taong nasa kaliwa? Hapon pa namin sinusubukang alamin kung sino yung naka-blue. Itong nasa foreground na tao. Parang hindi ko din masyadong alam or kilala itong yung isa pang tao na tatlo nga sila, si Pastor Apollo Kibuloy, si Attorney Serlito Torion, pero hindi pa malinaw sa amin kung sino talaga itong isa pang lalaki na nasa picture na ipinote ni Secretary Benor Abalon. Okay, Bok. Pakulan natin si Bill kasi si Iban nakaabang pa. Pero Bok, yung picture niya, there's a brighter version of that picture. It apparently was taken inside the C-130 kasi the brighter version of the picture, you could see the orange web seats ng C-130 tsaka yung paneling ng C-130. Pero nowadays kasi pag walang selfie, it never happened. Never happened, oo. Kaya, okay, maraming salamat. Bril Montalvo. Thank you, Bril. Thank you, Bril. Okay, let's bring in another mojo. Well, this time our mojo. But before that, Justice Secretary Boying Remulla says they expect the U.S. to file an extradition request for Pastor Apollo Kibuloy. And now more on that from mobile journalist Eban Tarinque. Eban, ano meron mo para sa amin? Yes, tama ka dyan, Bok. Kanina nagkaroon tayo ng ambush interview dito nga kay Secretary Remulla tungkol sa ano na mangyayari since nakuha na siya, nasa kamay na siya ng PNP. Ang sabi ni Secretary Remulla kanina, we're waiting na lang, nag-antay sila sa request
ng US for extradition, no? So, Doc, explain natin kung paano gumagana yung extradition, no? Yung extradition kailangan magpasa ng request ng Estados Unidos ng extradition request, no? Ito ay dadaan sa Department of Foreign DFA. Affairs at ipoproseso ng Department of Justice bago ito i-grant ng gobyerno para sa isang extradition. Pero sabi kanina ni Secretary Remulla, no, tatapusin daw muna lahat, no, ililitisin muna si Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas bago nga sana daw mag-grant itong extradition process. Bok? Okay. Pero Bok, dagdag na dyan, ang India na mag-grant yan is sa Court of Appeals, di ba? DFA, tapos DOJ, tapos DOJ will file the necessary paperwork with the Court of Appeals, and I think it's the court that decides, no? Well, kailangan natin ng mga experts para talakayin yan. Dahil sabi nung dati nating guest, yung IBP president, ang sabi niya pwedeng isabay. No? Yung sinasabi, lagari lang. Medyo lagari lang. So ano ba talaga yung president sa ganyang klaseng sitwasyon? No? Pero I think it's our option kung gusto nating I i-waive. think it's a political decision. Yes. So kung siya ay BBM na yan. Presidente. So kung siya ay political decision, hindi necessary yung sinasabi ni Justice Remulla na kailangan matapos naman lahat ng kaso. Pero mukhang nakikinig naman kay Justice Secretary Remulla, di ba? Gusto niyang pasipa nga si immigration chief. Ayan, nasipa na. Tinanggal na. Tinanggal na. Kasama ba yun na Ami doon sa mga heads na magro-roll? Initial siya na yung head. Initial na di ba head. sinabi immigration nga? Oo. Pero immigration, di ba? Yan ang talagang pinatutungkulan nila. Although hanggang ngayon, nag-i-insist ang immigration officers na hindi naman dumaan sa jurisdiction namin kasi nagyate nga. Kaya nga meron tayong hindi alam eh. Dahil ang storya nila Alice Goo ay dumaan sila sa isang resort, sumakay ng speedboat, na yate, etc. Pero ngayon, Metro Manila. Wala namang kwento. Metro Manila daw? Wala namang immigration official doon. Bakit immigration official ang tilanggal? Ibig sabihin, yan na nga. Hindi totoo or baka medyo... Meron pang hindi nakakwento. Medyo may ibang kwento. No? Teka, si Ivan, nandiyan si Ivan. Ivan. Balikan natin si Ivan. Talimutan nyo. Si Ivan, before we let you go, hindi ba naikwento ni Secretary Remulla kung anong susunod na hakbang as far as Kibuloy is concerned? Kasi he's facing Davao, Pasig, and the Senate subpoena. Yeah. So, ano yung susunod na hakbang ng gobyerno para kay Kibuloy? Ang sabi lang talaga kanina ni Secretary Remulla, no, pag-iisipan nila talaga kung ano nga yung process na mangyayari sa mga susunod na panahon. No? Pero sinabi niya sana kanina, dapat daw tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy yung process para daw mabilis at maagang matapos. Continuous litigation. Para kung sakaling they will grant extradition request, then at least maarangkada muna rito yung local. Kasi we have primary jurisdiction eh. In the end, we decide. Pero hindi yan absolute eh. Sabi nga ni Ami, it's also a political decision. Yeah. Pero Ed, remember, pwede siyang mapabilis kasi may order ng Supreme Court yung speedy trial. Continuous trial. And remember, yung anak ni Secretary Remulla, he was freed na clear yung case, I think, within 2 months, di ba? Nung pinailan ng drug. Pinailan ng drug case yun eh. Iba talaga pag Justice Secretary. And they invoke that order of the Supreme Court. Yes. So pwede i-invoke yan. May utos talaga sa Supreme Court na bilisan nyo. Actually, any litigant can invoke that. Going back to Evan. Evan, hindi mo ba natanong yung tungkol sa ICC? Yung statement a month ago ni Justice Remulla na pwede nang pumasok through the Interpol. Wala bang update tungkol doon? Yan, hindi natin natanong yan kanina, Ronald. No? Hindi natin natanong kung ano na yung update sa ICC. Pero kanina natanong natin yung update dito kay former Congressman Arnie Teves. No? Binigyan tayo ng onting update. Sinabi kanina ni Secretary Remulla na Teves is coming very soon. No? Nasa Timor-Leste lang daw kasi ngayon yung Santo Papa. No? Pero sabi niya rin kanina, within this month daw, ay Rapidly baka Catholic ang Timor-Leste. Pabalik. 97%. Pabalik na daw dito sa bansa. So Evan, kung matuloy si Teves, edi kanyan home run. Home run yan, 3. 3 sila, no? Si Bantag na lang ang kulang, tsaka si Michael Yang. ICC na lang ang kulang. Nga pala, isa pa nga pala, ICC pa nga. I stand corrected. Every weekend may malaki kang balita.
Wala pang kalahati. Hindi pa pala. Wala pa Hindi tayong pa pala kalahati. nangangalahati. Hindi pa nangangalahati. Oh. Magbi-midterms Wala pa, na kulang next pa. year. Marami pa nakapila, no? Okay. Ano po, si Ivan, pakulan natin. O, ano si Ivan? Ivan, ano, may habol ka pa? Wala na? Wala pa so far. Pero kanina kasi nag-aantay kami dito sa may RTC, no? Bigyan ko na rin sa onti update dito sa may Pasig RTC. Yung nag-aantay kami just in case dumating Wala nga na, si pero may habol siya. Cotrapolo. Or kung dumaan dito. Pero nagsarado na yung court dito at wala kaming natatnan. Ah? Ano, ulit. Nagulantan Wala tuloy. na. Oo. Bail. Ay, non-bailable nga pala yung Pasig. Yung case sa Pasig, non-bailable. Available yun. Oh, okay. Sige. Oo. Sige, pakaulan ka na namin, Ivan. Maraming salamat ang ating Okay. mojo na si Ivan Tarinque. Maraming salamat, Thank you, Ivan. Evan. Bok, let's bring in our reporter from the Senate. The Senate held a hearing on Alice Go earlier today, finally, with the dismissed Bamban Mayor in attendance. And for details, we have News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria, kamusta ang hearing dyan? May mga napikon ba? Tama ka na sa tanong mo, Bok, noon. Talagang may mga Ria, napikong can you hear us? senador. Kasi talagang may mga napikong senador. Kasi kahit anong pilit nilang pigain si Alice Go para sa mga tanong nila, no? Para masagot yung mga tanong nila, paulit-ulit din yung mga sagot niya Alice Go na meron siya umanong kaso, kaya ini-invoke niya yung right against self-incrimination niya. At yung iba naman, ayaw niyang sagutin dahil meron nga raw banta sa kanyang buhay. Pero na-surpresa ba sila, Ria, na gano'n yung kanyang kondukta? Parang hindi naman siya surprising di ba? Dapat naman, inaasahan nila na gano'n ang magiging conduct niya. May isang senador nga nagsabi, parang expected na niya. Ngayon yung magiging tugon niya, specifically si Senator Win Gatchalian, no? Sabi niya, expected na yan ang sasagot mo na hindi mo alam, may pending case ka o kaya ay natatakot ka dahil may banta sa iyong buhay. So, talagang makikita mo sa itsura at saka sa tono ng pagsagot at pagtatanong ng mga senador na frustrated sila. Ang Kasi gusto nilang... Ang medyo surprising, Ria, ito yung isa sa mga pinaka-well-attended na Senate hearing, no? Pati yung tatlong PDP nandun, no? Si Robin Hood, si Bato, tsaka si Bongo. Si Bongo, isa sa mga huling nagsalita, defending Digong. Parang medyo malayo doon sa hugot yung kanyang speech. Pero natuwa ako dahil one of the few speeches niya sa Senate hearing. Kaya ako tuwan-tuwa na narinig ko siya. Matagal ko nang hinihintay na marinig si Senator Bongo. Pero si Bato, sinakyan yung sinakyan yung death threat framework ni Alice Go. No? Na dapat sana huwag nila sakyan yung ganun dahil 'di ba? Ang labo naman noon. Tumakas ka for 1.5 months tapos ikaw ay ni-rescue dahil may death threat laban sa iyo. Medyo sana naman maisip nila na 'yon ay pang-distract from the real issue na mga crimes ni Alice Go na in-emphasize ni Joel Villanueva at saka ni Senator Risa Hontiveros. Correct nga, no? Si Senator Bato de la Rosa, isa siya doon sa mga nagtutulak na magkaroon ng executive session. He was citing yung perspective niya bilang isang dating police, no, na baka somehow impormasyon pa rin yung maibibigay ni Alice Go, pero hindi yan kinatigan or sinuportahan. Most especially nang namumuno sa pagdinig na si Senator Risa Hontiveros, no? Kasi nga, sabi nila parang unbelievable na may death threat ka, umalis ka, tapos bumalik ka, and then sabi rin ni Senator Win Gatchalian, usually kapag may death threat, the normal protocol na ginagawa ng isang taong nakararanas o nakakatanggap ng ganong banta sa kanyang buhay ay pupunta siya sa mga tamang otoridad, proper authorities. Like in his case, sa kasagsagan ng pagdinig nitong POGO operations, hindi naman makakaila at sinabi rin niya, isinapubliko ni Senator Sherwin Gatchalian na may mga natanggap siyang death threat. Kaya inilapit niya yon sa PNP para rin matingnan kung totoo ba itong mga death threat o pampagulo lang sa ginagawa nga nilang pagdinig. Kagabi sa isang podcast... Pero Ria, anong mood niyan? Anong mood sa Senate? Rockstar pa din ba reception kay Alice Go? Meron pa rin bang gusto magpa-picture-picture? Di sa amin iba, hindi, walang ganon. At saka sa pagdaan niya talaga, nakayuko, walang eye contact kahit tawagin namin na
kahit tawagin naming mga media no para sa kahit maikling pahayag bago siya pumasok sa hearing room kanina at pagkatapos niyang dumalo paglabas niya doon sa hearing room, walang eye contact, dire-diretso lang siya. Kung may kinakausap siya, yun lang yung kanyang abogado. Kagabi, Ria, sa isang podcast... Alam na ba kung anong gagawin sa kanya? Dahil kinontempt siya, where will she be detained? Alam na ba ngayon? Sa ngayon kasi, yan yung in-argue kanina ni Senator Francis Tolentino, ni Majority Floor Leader Tolentino, no? Kasi sa kanyang pagkakaunawa, merong batas, kinwestiyon niya kasi yung paghawak o yung pagkakaraffle ng kaso niya doon sa Branch 109 ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Meron siyang sinasite na circular mula sa Office of the Court Administrator para maiwasan yung impluensya doon sa kaso. Dapat daw hindi isinampa ng Office of the Ombudsman yung kaso sa graft ni laban kay Alice Go sa RTC ng Capas Tarlac kasi ang Capas Tarlac, if I'm not mistaken, ay halos katabi lang ng Bamban Tarlac. So, the same parang jurisdiction sila, the same area. So, mayroong computation si Senator Tolentino. Sabi niya, ang susunod na dapat na humawak ng kaso niya, doon daw dapat dinala ng Office of the Ombudsman ay sa Pangasinan. Kaya lang, ang posibleng may impluensya pa rin doon dahil nga ang rumored boyfriend ni Alice Go ay ang alkalde umano ng Sual, Pangasinan na si Mayor Dong Kalugay. So ang susunod daw ay Nueva Vizcaya kaya lang masyado ng malayo. So nag-recompute ulit si Senator Tolentino. So ang nakikita niya, dapat daw dinala ng Office of the Ombudsman yung kaso sa Valenzuela RTC. So ngayon, ang gagawin ng komite sa pangunguna ni Senator Ontiveros ay susulat sila sa Office of the Ombudsman at maging sa RTC Branch 109 para malinawan. But for now, kahit na may contempt citation na naman laban kay Alice Go ay sa PNP Custodial Facility raw muna ito mananatili, sabi ni Senator Ontiveros. But is the Senate going to summon her again considering that they're not getting anything from her to begin with? Kasi paulit-ulit na naman. And in the end, sasabihin din niya, I suppose they don't expect her to change her story anytime soon. Unless there's something magnificent that happens in between. So the next time that they invite her, baka you'll have the same thing all over again. So what's the plan in the Senate? Are they still going to have her again? Kung ilagay siya sa QCPD, kung ilagay siya sa QCPD jail, kakanta yan. Yan ang alamin natin kung sa susunod na pagdinig ba ay kasama pa rin si Alice, kung imbitahan pa rin siya, no? Pero basta yung contempt daw po, ang sabi ni Senator Risa Ontiveros, it will remain in effect hanggat hindi natapos yung pagdinig o kaya makitaan nila na nirerespeto na ni Alice Go yung mga senador at makipag-cooperate na siya at sagutin yung mga tanong nila. So, yun yung mga kondisyong ibinigay ni Senator Risa Ontiveros nung nagpa siya sa tungkol dito nga sa contempt. Kagabi, pero anong impact nun kung nakakulong naman sa PNP? Impact kahit si Cassandra Leong, sabi niya, papakulong na lang ako kaysa sumagot sa Senate. Ano magagawa nila? They can cite everybody for contempt. Kung ayaw sumagot, saka non-bailable yung mga ano yan Sabi nga ng abogado, bakit pa kami magpapiansa doon sa isang kaso? Sa ibang kaso naman, di kami makakapiansa. Di tuloy-tuloy pa rin siya nakakulong. Ano yung magiging, they cannot pressure her with contempt Kasi nakakulong na siya. Yun na nga. Tama ka dyan, Miss Ami. No? Actually, kanina, napansin ko rin, isa sa mga, hindi ko alam kung ano ba, strategiya ng mga senador para lang mapakanta si Alice Go, ay nagbanggit si Senate Pro Tempore, SP Pro Temp na si Senator Jinggoy Estrada na i-commit sana sa Pasay City Jail si Alice Go. Pero mukhang sa maghapon na pagdinig, wala rin namang epekto yung ganong pronouncement ni Senator Jinggoy. Daming papaselfie dun. Pero kakanta yan. Kung Pasay City o kaya Quezon City Local jail, Nakita mo na ba yung yun? Yung ibang tao ron natutulog. Yung ibang tao ron natutulog, nakatayo No, sa sobrang dami ng preso. Di ba, Ami? Sa QCPD tsaka Pasay Pag local jail, within Metro Manila. Paglabas mo, may pag local jail, within Metro Manila talaga. Magpipilit siya magpakulong sa Senate. Natawa lang ako doon sa death threat dahil kagabi doon sa aming podcast na pinanood ni Joby Francisco, may nag-comment doon sa host
na siya ay papatayin. No? Kaya 2-5 ang death threats eh. So ano ba yung death threats na yan kay Alice Guo? No? Yan ba ay may nag-comment, may nag-text? No? Paano hindi niya masabi? At tingin ko, kaya hindi niya masabi dahil hindi naman ganun kaseryoso. No, yung death threat na yan. Yun na nga. Yun ang sinasabi rin ng mga senador. Kaya nga umabot sa punto. Tumataas na yung boses ni Senator Jinggoy. Parang, ang tingin ko para siyang may batang dinidisiplina kanina at sinasabi niya na isulat mo na yung pangalan sa papel. Pero paulit-ulit din sinasabi na kung isusulat niya, parang ipangako niyo po na hindi niyo sasabihin yung pangalan. So, naiirita na naman si Senator Ontiveros. Sinasabi niya na, wag mo kami didiktahan kung anong gagawin namin dyan sa impormasyon na yan. O nga, nakita ko si Senator Pero Ontiveros. sinulat, di ba? Sinulat na eh. At ang sabi nila, nasa Taiwan daw. Sinula, base Di ba? sa impormasyon na nakuha ni Senator Jinggoy Estrada. Nakita ko nga si Senator Ontiveros, exasperated sino eh. yung isinulat noon. Humihiga na doon sa lamesa niya eh. Inihiga niya yung ulo sa exasperation eh, no? Just, paulit-ulit na lang sila ng tanong eh, no? Picture taking na lang ulit, picture taking. Okay, Ria, magpa-selfie ka naman pag may pagkakataon. Okay, maraming salamat. Salamat po. News 5 correspondent Ria Fernandez. Delikado yung nakalagay. Thank you, Ria. Okay, maraming salamat, Ria. Maraming salamat, Ria. Okay, that's it for the first day of the week. It's only day 1. No? Oo nga. So, good luck. Marami pang pangyayari. Let's hope for the week, for the midweek na, so we can have a hump day and head towards the weekend. Maraming salamat for joining us this afternoon. Aming pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Yeah. And Tito Ronald Llamas, ang ating mahiwagang kaibigan. Mahiwaga na. Ano pabago ng pabago? International Man of Mystery. Okay, just get part 4 p.m. for the story on I'm Edwin Gao. We are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.